Good morning guys! So, nandito na naman ang inyong lingkod mga bossing sa kalsada. So sa ngayon naka-ano na ako, naka-intercom na ako. Hindi maganda yung audio recording kapag walang wireless microphone. Malakas yung hangin. So hindi masyado clear yung boses kaya dito muna tayo sa external microphone. Kahit na medyo tahimik yung paligid, malinaw naman yung boses natin. So binago ko na rin yung posisyon ng ating camera. Naka ano na siya, hindi na siya nakatayo. Medyo pa-slant na yung posisyon niya. Medyo malayo sa akin ng konti. So yun mga bossing, magandang umaga sa inyong lahat. Ang oras natin ay 8:48 ng umaga. Dito pa sa cellphone ko, 8:44 dito sa aking cellphone. Alright, March 20, 2026. At muli samahan nyo ako sa aking biyahe mga idol. Biyaheng Tagaytay Road na naman tayo. Aga kong nagising para magkabit ng mga clamp holder o dito sa ating motor para mas matibay yung posisyon ng ating camera. Kasi baka mamaya biglang mahulog. Sayang naman. Ganun pa rin mga boss, yung ating setup ay 40K by 30 fps. Hindi ko siya pwedeng gamitan ng 5.7 at saka 8K resolution dahil sobrang baba ng aking memory card. Hindi pa dumarating yung in-order ko na memory card para dito. Sobrang mahal ng memory card ngayon. Times 2 yung presyo. Last 2 years ago, nakabili pa ako ng 64GB Extreme Pro. Nasa 1,200 something lang. And then yung nabili kong 256, ay 128. Parang nasa 2,000 lang dati. So ngayon, ang 128 ay nasa 3,995. Almost 4,000. So halos doble ang presyo ng mga micro SD. Last way back 2022, 23, mga ganon. Nung unang bumili ako ng memory card. Akala ko yung mga memory card na yan mura lang. Napakamahal pala talaga. Meron pang isa, uh, Extreme din, SanDisk na Extreme Pro. Yung kanilang 512 maabot ng nasa 12,000 pesos. Ganun kamahal sa memory card pa lang. Sa SD card pa lang mga idol. Sobrang mahal. Lespo. Tactical. Tactical suit.
ba to? Elvin na ba to? Sibulo, West 1, Barangay Nueva. Nueva Vizcaya. Sa pool ka. Excuse me po. Buti na lang nakapaglagay na ako ng matibay na clamp ng bracket. Kahit pa paano, nakakapagmabilis na tayo ng takbo ngayon. Dahil hindi na ako mag-worry na mahulog yung camera. Nung nakaraan kasi dito lang siya nakalagay. Ayan, isang tornilyo lang yung kumakapit sa pinakailalim dito. So ngayon, yung mismong stick na yung naka-clamp, nakahawak doon sa kanyang stick. Kaya mas matibay na to, I'm sure. Kahit malubak tayo, walang problema. May sira ng makina nitong sasakyan na to. Sobrang puti ng usok eh. Tsaka gasoline, dapat hindi umuusok. Ang oras natin 8:51. So nandito na ako sa San Pedro, Pasita. Papasok tayo ng Binyan. Ano yung naririnig ko sa microphone ko? Ay sa dito, ano ba to? Nakaka-distract. May naririnig ako sa aking intercom. Pero nakakonect naman to sa aking camera. Bakit kaya? Hindi naman nakakonect sa aking cellphone. Anong nangyari? Hindi ko nakapansin sa likod, meron pala nakatutok. Init na, wala man lang kaulap-ulap oh. Blue na blue ang langit.
Kahapon dito ako dumaan sa ano, sa National Road. Malibago ako. So ngayon dito naman ako dadaan sa Carmona. So ngayon mga bossing ay araw ng Friday. Friday the 20. Friday the 20. Hindi ba delikado pag Friday the 20? Friday the 13 lang yata, ano? Dati yon, yung Friday the 13, yun yung pinakadelikadong araw. Pinakadelikadong date. Pero ngayon, wala nang pinipili. Kahit Monday, Tuesday, Wednesday, or anong petsa pa yan, wala nang pinipili ang mga taga-gobyerno ngayon. Halos araw-araw silang naglalagay ng pera sa maleta. Yun ang delikado. Napakadelikado talaga nun. Maraming papatayin na Pilipino nun. Grabe, kagabi nagpagas ako mga bossing. Nagpagas ako ng 200 pesos. Dati kasi yung 200 pesos, pag meron akong 2 bar pa, may naiwan na 2 bar itong aking motor. Yung 200 pesos halos ano yun, mapaw. Kagabi may naiwan akong 2 bar. Actually 3 bar pa yun eh. Kakababa lang ng 2 bar. Tapos nagpagas ako kagabi ng 200. Yung 200 hindi pa umabot sa liig. Grabe. Kasi ang full tank ko dati ay nasa 1, 2, 300 lang, almost 350 full tank pagka sagad na sagad. Ngayon ang full tank na ng motor ng Aerox ay nasa 550. More or less 550. So next week baka umabot pa ng 600. Dati yung 600 na yon sa 4 wheels ko, umaabot siya ng ano, 2 araw. Diba? Ngayon yung 600 sa motor na lang yon. Yung 600 sa 4 wheels, baka papuntang Laguna pa lang. Eh magtutol gate ka pa. Diba? Grabe, gagastos ka ng mga 600 sa gasolina, toll gate, mga sabihin natin mga 100 back and forth. Pero sasahod ka lang ng 1,000 a day, 1,000 a day. Wala na. Ano pang mangyayari? Pero sabi nga ni President, ni Mr. President, don't worry. Everything is normal. Yawa. Everything is normal? Paano naging normal yun? Dire-diretso yung taas ng gasolina. Tapos yung mga jeep na gusto mag-increase ng pamasahe, ayaw pagbigyan. Dadaanin na lang daw sa ayuda. Diba? Ayuda na naman. Siyempre, pagka nilabas nila yung ayuda, diskarte nila yan eh. Ano na yan eh, mindset na nila yan. Na once na magkaroon ng mga ganyang klase ng sakuna o mga sabihin na natin na crisis. So, pipilitin lang makapaglabas ng pera galing sa pundo, galing sa kapanambayan para makurakot na naman. Diba? Maniniwala ba kayo na yung ilalabas nilang bilyon-bilyon na pera ngayon eh mapupunta lahat sa subsidy? Mapupunta lahat sa mga namamasada? Siyempre hindi. Ngayon pa nga lang sa Quezon City, kung manonood kayo ng balita, ang dami ng mga tricycle driver, mga jeepney driver na nasa lista pero hindi nakatanggap. O, di ba? Grabe, garapalan na talaga ngayon. Sobra.
Hindi pa man nagkakaroon ng gera, ano na tayo, crisis na tayo. Nasa crisis na ang Pilipinas, hindi pa man sumisiklab yung gera sa ibang bansa. Kaya hindi natin pwedeng isisi sa ibang bansa o doon sa gera na nangyayari ngayon yung kahirapan na nararanasan natin dito sa ating bansa. Dahil wala pa man yung gera na yan, puro pahirap na. Diba? Nagkataon lang na nagkaroon ng gera, mas lumala, mas tumindi. Pero hindi gera yung nagpapalubog sa atin sa mga mahihirap. Ang tunay na nagpapalubog sa mahihirap yung mga nasa gobyerno. 'Di ba? Isipin mo, trilyon yung pinag-uusapan. Dati yung mga nakaraan na kinulimbat nila, billion lang, parang billion something ganyan. O 100 million something ganyan. Pero ngayon, trilyon. Isipin mo, hindi kaya ng 7 SUV na maikarga yung malitang pera. 'Di ba? Ganun katindi. Ganun kalupit. Tapos ngayon, anong nangyari? Wala. Tuloy-tuloy sila parang wala nangyari, normal lang. Yung may pasimuno na si Bernardo, may pasimuno ng lahat ng nakawan ng korupsyon. Nagsuli lang ng 100 million na alam naman nating lahat na bilyon ang kanyang kinulimbat. Pero nagbalik lang ng 1 million, ng 100 million. O anong nangyari? Naging state witness pa. Protektado pa ngayon. Siya pa ngayon ang tagtad ng security. Siya pa ngayon yung pinapakain natin. Di ba? Siya pa yung pinapakain natin ngayon sa kulungan. Yung mga kasamahan niyang engineer, yung Bryce Hernandez, yung sino ba yun? Yung si Damulag. Oh, sila nandun sa Senado. Pinapalamon ng gobyerno, bantay sarado pa. Nasarap ng buhay. 'Di ba? Saan ka pa? Grabe talaga. Ang dami ng paraan na nagagawa ng mga politician, ng mga politiko pagdating sa mga kalaban nila. 'Di ba? Tingnan mo ngayon sa Kongreso, anong ginagawa? Pamumulitika. Imbes na gumawa ng paraan na makatulong, maghanap ng solusyon, kung ano yung pwedeng maging solusyon sa kahirapan na nararanasan, anong ginagawa nila? Nandun, impeachment yung inuuna. Impeachment. Utangin ng impeachment na yan. Yayaman ba kami dyan? Magkakapera ba kami dyan sa impeachment na yan? Yung confidential fund na magkano? 120,000, 200 million, 120 million. Talagang pinagpupuyatan, pinag-aaksayahan ng panahon, samantalang yung bilyon na nasa maleta, na alam naman ng lahat kung sino may pakana, sino ang tinuturo. Iisa ang tinuturo ng mga nagsasalita. Romualdez, si Saldico, si BBM, pero hindi nila magawang imbestigahan. Di ba? Grabe ang politiko sa atin. Matindi. So may araw din sila. Impeachment. Utangin ang impeachment na yan. Makakapagpababa pa ng gasolina yung hayop na impeachment na yan? Makakapagpaaral ba ng mga anak yan, yung mga impeachment na yan? Nagsasayang lang kayo ng pera. Pera din ng gobyerno yung ginagastos ninyo dyan sa kada session ninyo. Merienda, umagahan, tanghalian, hapunan. Sa kakapal ng mukha ng mga taga-kongreso na to. Yan dapat ang unang-unang buwagin, yung Congress. Party list at saka Congress, yan ang unang-unang dapat binubuwag. Yan ang pahirap sa bayan. Kongreso at saka yung party list na yan. Yan yung nagiging practice, yan nagsisimula. Hihingi ng ganitong budget, magpo-propose ng ganitong budget, pero wala namang proyekto. So kamag-anak yung nasa taas,
So mabibigyan naman ng budget, ng pondo kahit walang proyekto. Tapos ilalapit dun sa OWA, sa OWA tuloy, sa COA, sa audit, tatapalan ng pera, o sasabihin tapos na yung proyekto pero wala namang ginawa. Alam na ng mga tao yan. Alam na namin yung mga ganyang kalakaran. Kahit wala kami sa gobyerno, alam na namin yan. Basang-basa na namin yung mga kalukuhan ng mga taga-gobyerno na yan. Kahit yung mga pinakamabababang posisyon mula sa kapitan, mayor, di ba? Meron eh. Meron at meron, hindi pwedeng wala. Papasa ng proposal, lalagay ng poste ng ilaw, bibigay ng budget. So magkano lang yung i-declare? Di-declare sa proposal 10 million. Pero yung nagastos 2 million. 'Di ba? Dahil tinipid yung poste, tinipid yung ilaw. Ganun lang kasimple. Pera na. Tapos yung mag-audit, bulag. Kasi tinapalan din ng pera. Ay nako, mawawang Pilipinas. Ano na nangyari sa Pilipinas? Tapos ngayon, ang nagsasuffer, tayong mahihirap, tayong maliliit na manggagawa. Diba? Alam mo, mapansin ko lang mga bossing, ewan ko lang kung napansin nyo din to, no? Sa tuwing halalan, sa tuwing eleksyon, hindi nawawala yung plataforma nila ng kahit sinong kandidato. Lalo na pagdating sa Kongreso at saka sa Senado. Hindi ko lang alam kung mapapansin nyo. Itong pagtanggal ng provincial rate, gasgas na eh. Ang dami nang gumamit nito. Kapag ako nanalo, kapag ako naupo, naluklok, pag ako nahalal, tatanggalin ko na yung provincial rate na yan. Tatanggalin ko na yung contractualization na yan. Ang dami nang gumamit yan. Pero nanalo sila mga bossing kasi nga ibig sabihin, yung mga tao umaasa na mawala na yung provincial rate at saka yung contractualization. Diba? Umaasa sila. Kaya nananalo yung kung sino yung tao nagsasabi na yun. Diba? Sinong huling gumamit nun? Marami. Kung sinong huling gumamit nung tatanggalin yung yung magtatanggal ng provincial rate. So nanalo ulit. Kasi nga, umaasa yung mga tao na matatanggal talaga yon. Anyway, bili muna ako ng pagkain mga bossing. Bili muna ako ng tawag dito, munggo. Sana may munggo. Oh, wala. Wala pa rin munggo. Caldereta. Ano po, are? Mantika. Ano mo, caldereta? Ang buto. Yun na lang. Baboy. Thank you na yung motor ko. Sayang gas. Humba. Bayaran mo na ako. Bayaran mo na ako ba? Ito po. Wag lang yung masyado mataba. Ah. Mano na eh. Mataas na cholesterol ko eh. Ito lang, sir. Oh, yan lang. Thank you.
Ah, dito ako dadaan sa shortcut na malayo. Try ko nga i-extend to. Dito ako nagka-car wash, guys, oh. Car wash Bendo. Gusto ko lang malaman nyo na ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko ay nabihag niya. Alam nyo bang minamahal ko siya at tunay ang aking nadarama. Wow, matagtag, maalog. Kahit ako'y nagmumukhang patay na, ay ayos na basta kasama siya. Kahit sabihin pa ng iba, wala si Bubo. Anong nangyari? Init. Punta ko lang Lasal, mga bossing. Ito yung Lasal Binyan. Ang ganda dito, guys. Pakita ko sa inyo. Hindi ko lang alam kung open dito para sa lahat para para mag-jogging. Ang ganda ng lugar na to. Diba? Kita nyo? Lawak. Sobrang lawak. Oh. Hindi ko alam kung ano to parang lot for sale or i-develop as subdivision. Ayala West Grove dito sa kabila.
yung Lasal na yun. Ayun, oh. Lasal. Tapos may ginagawang building. Hindi ko alam kung Avida or Ayala tong building na to. Laki, no? Ano kayang tawag dito? Broadfield. Ah, okay. Broadfield subdivision pala to, Ayala Stage. Ito yung ano, ito yung binebenta. Ito yung mga lote. So, de-develop pa lang pala to. Ito pala yun. Ayun yung Lasal, guys. Oh. Lasal University. Ayala pala to, guys. Lawak, no? Broadfield subdivision. Tapos itong kabila nito, ito ano na to, Technopark na to. Ito yung Toyota Busho ko, Philippines. Nung nasa Eurotex ako, nagdi-deliver kami diyan dati. Sa Toyota Busho ko nung nasa Eurotex. Nagdi-deliver kami diyan ng mga foam na ginagamit sa mga upuan ng sasakyan. Broadfield subdivision pala to. South Boulevard dito sa kanan. Laki, lawak. Ano siya, ang tawag dito? Underground. Kung mapapansin nyo, wala silang mga ano, walang mga wire, mga kuryente. Walang wire ng kuryente kasi underground lahat yung ano nila, yung kanilang kuryente. Kaya malinis tingnan. Broadfield. Napakamahal siguro dyan. Ito yung Avida. Sevina Park. Alright, let's go. So, diretso na ako sa trabaho, mga idol. Na-curious lang ako dun sa lugar na yon kung ano ba yung meron doon sa loob. So, at least nalaman ko yung pala ang laman nun. Malapit lang siya dito, guys, San Jose. San Jose Village at saka dito sa may Don Bosco School. Caritas Don Bosco School. Ayan, oh. Malapit lang. Ay, salamat, lumilim din. Ito naman sa kanan natin, Don Bosco Paris. Pansin nyo, guys, yung kaibahan ng naka-built-in camera at saka ng naka-external or ng wireless microphone. No, sobrang tahimik ng paligid. As in, boses lang halos yung maririnig. So, kapag medyo nag-slow down lang ako, tsaka makakarinig ng tunog ng tambucho. Pero yung tumatakbo ako, wala, hindi mo halos talaga maririnig yung paligid. (9:23). So, nandito na ako sa flyover itong Calax.
Alright, so dito na ako sa Tagaytay Road, Ayala Mall, Snow Valley. Pasok tayo dito. Ayan, dito ako mag-entrance sa may Robinson. Nako, may harang na naman. Nandun na naman si Bantay. Nandun na naman si Bantay. Nakabantay na naman. Sayang tuloy. Bilad na naman sa init. Bantay na naman. Ayan o, tagapagmana ng Ayala. Tagapagmana ng Ayala. Dito tayo hanap ng parking. Yun, dito pwede. Ito pwede rin dito. Alright, so guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat muli sa pagsama nyo sa akin.